Let's start from the beginning. Hindi ko akalain na aabot ng 1 to 3 weeks ang pabalik-balik na ubo at lagnat ko. Hinihingal na rin ako. Nakakatuwa lang during those times, I and my husband are there to take care of me. Kasi ayoko sabihin sa iba yung situation ko. During that time, 2 weeks nang pabalik-balik yung ubo at lagnat ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ilang beses akong pabalik-balik rin sa pulmonologist na lagi kong pinupuntahan. Nagsuob ako, nagpa-physical therapy, at pabalik-balik na check-up. This is my 3rd check-up sa pulmonologist ko to explain my laboratories like x-ray. And hirap na ako nito. Nagmamadali na kayo makaalis dahil for emergency na daw yung situation ko. Kaya dumiretso kami sa Manila doctors. Kinuhanan ako ng dugo, CT scan, x-ray, ultrasound at iba pa na hindi ko na matandaan. Ang tagal rin naghintay ng asawa ko sa labas, inabot na ng gabi bago ko siya makasama sa ER. Scalpel. Yan, lagi kasi naka-crop top. Crop top pa. Operahan na kita ngayon. Willing ka na, operahan na kita ngayon. Ito yung time na nilalagnat ako at pinapahupa ng nurse yung pakiramdam ko kasi malapit na akong kunan ng tubig sa baga. Ready ako at buong loob ko kahit biglaan ako na ER. Na-treatment na ako nito, nakuhanan ako ng 1 liter thoracic fluid at sobrang nakakagaan sa pakiramdam. Kaya after this, na-admit na ako. Yung first recovery night ko hindi naging madali kasi tuloy-tuloy na ubo at finally, may plema na nare-release. Unlike nung mabigat pa paghinga ko, hindi talaga ako nakakapag-release ng plema ko. God, I'm talking to myself. Hindi na ako, discharge day ko na. Sobrang thankful ako sa mga nurse and doctors dito sa Manila Doctors. Inalagaan talaga nila ako ng maayos. Natanggal na yung tubig sa baga ko, which is the so-called thoracic fluid. And ang ginagawa doon is torosynthesis. Tatanggalin sa tagiliran. Hindi naman ganun kalaki yung nilagay sa tagiliran ko. Wala rin ako naramdaman. Pero after ng torosynthesis na yun, inubo ko ng inubo, tapos lumabas talaga lahat ng plema ko. Ngayon, medyo hirap ako sa lalamunan ko kasi siguro nanibago ako sa mga gamot. May mga malalaking gamot kasi. Tapos may iniinom din na yung parang gamot na ilalagay sa tubig. And I'm ready to go home. I miss my baby so much. Ito kayo i-room tour. Ito ay CR namin. Saan siya namin tumagala. Ang CR namin na may heater. Alam mo, nasa hotel no. Sobrang linis nila dito every morning and night. Sila naglilinis. And ito naman, dyan natutulog si Daddy dito. Tapos, dito naman ako. O diba, ang kalat ng bed ko. May ayusin ko yan before kami umalis. And may mga free sila na binigay dito, which are alcohol, yung mga kailangan ko, sanitary, hygiene. Kaya thankful ako dito sa Manila Doctors. And in Telecare, kasi hindi ganon kalaki yung ginastos namin. Kaya sobrang thankful ako. And thank you kay God. Pinakinggan yung prayers ko. Uwi na kami!
4 days na yan nakalipas. At thankfully, wala na yung hingal ko. Pero sumunod naman na pagsubok sa amin. Si Aya naman yung nilagnat. Sinundan naman ni Daddy. Pareho silang viral infection. At nilagdat din ako after nila. Pero still, thank you Lord pa rin kasi gumaling na kaming tatlo. Ay, very good uminom ng gamot. Dalawa pa.